Sa panahon ngayon, ang online gaming ay hindi na lang basta libangan. Para sa ilan, ito ay nagiging bahagi ng kanilang araw-araw na buhay. According to a report by Newzoo, a leading provider of market intelligence for gaming industry, tinatayang 43 milyon na Pilipino ang naglalaro ng video games at isang malaking porsyento nito ay kabataan. Ngunit may mga kaso rin ng mga kabataang hindi na makontrol ang kanilang paglalaro na nagdudulot ng negatibong epekto sa kanilang pisikal, mental at spiritual na buhay. Paano natin malalaman kung tayo ay mayroon ng game addiction? Ano ang mga hakbang upang makalaya mula sa sobrang pagkahumaling dito? Yan ang ating tatalakayin dito pa rin po sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran. Magandang araw muli sa inyong lahat mga kabataan. Ako muli ang inyong kuyang host, Wilmer Estrito. At excited akong talakayin ng isang napakahalagang paksa. Paano natin mapapanagumpayan ang online gaming addiction? Kasama pa rin natin ang ating special na guest na si Ma'am Jaisel Diaz. Pero para mas makilala natin siya, panoorin natin ang video ito. Si Jaisel May Martinez Diaz ay kasalukuyang nagpupursue ng kanyang doctorate degree on Intercultural Studies. Ang main focus ng kanyang paglilingkod ay mga tao sa urban areas. Dati siyang professor sa College of Theology ng Adventist University of the Philippines at nagsilbi rin siya bilang youth pastor sa AUP Philippine International Church at sa Pasay Adventist Church. Sa loob ng 11 years niyang paglilingkod, she is always working with and for the youth. Madalas din siyang naiimbitahan bilang guest speaker sa mga event na pangkabataan at ang isa nga niyang temang tinalakay ay pinamagatang The Overcomers, Conquerors in the Digital World. Kasama siya, sama-sama rin tayong matuto sa kung paano mamumuhay ng may ganap na kasiyahan, pag-asa at pananagumpay sa panahong puno ng teknolohiya. Yan, so salamat po Ma'am Jaisel sa inyo pong patuloy na pagsama sa atin pong mga nagiging makabuluhang discussions. Meron ba kayong gustong sabihin sa ating mga viewers at saka listeners? Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, ano? And habang nanonood po kayo or nakikinig na ating programa, sana po ay i-share niyo rin sa iba para matuto din po sila, ano? At blessings po to all of you ngayong araw na to. Yan. So, salamat ulit, Ma'am Jaisel. At syempre, gusto rin po nating batiin ang lahat ng ating po mga taga-subaybay sa Facebook page natin na Hope Channel North Philippines at Adventist World Radio Manila. Ganun din po sa ating YouTube channel na Hope Channel North Philippines din po ang pangalan. Syempre, hindi rin natin kakalimutan ng mga nakatutok ngayon sa ating telebisyon, GSAT Channel 37 at Digital Receivers Channel 45. At sa mga nakikinig naman po sa ating radio, AWR 89.1 FM. Kamusta po kayong lahat? Nawa patuloy na ang pagpapala ng Panginoon ay sumasa inyo sa mga oras na ito. Iniimbitahan din po namin kayo na mag-subscribe, mag-follow, i-like at i-share nyo na rin po itong live broadcast natin ngayon para mas marami pa po ang makinabang sa atin po magiging makabuluhang talakayan. So kung may mga tanong po kayo at mga karagdagan, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section or di kaya ay kontakin po ninyo ang mga numbers na to. 0917-5643-777 para po sa Globe at 0919-0001-777 para naman po sa Smart. Makita po ninyo na naka-flash ngayon yan sa inyong mga screens. Ang paksa po natin ngayon ay may pamagat na How to Overcome Online Gaming Addiction. So kung sa tingin mong ikaw o ang iyong kaibigan ay napapababad sa online gaming ng sobra, o kaya naman ikaw ay isang magulang na may anak na kagaya nito, para sa ito. Pero bago natin talakayin ang ganitong ating paksa, tayo muna ay maiksing manalangin. Aming Ama na nasa mga langit, Panginoon, kami po ay patuloy na mapakpakumbaba na lumalapit sa iyo. Kumikilala na ikaw may kakayanan na magturo sa amin at may kakayanan na tumulong maka-overcome ang bawat isa sa amin sa kung ano man yung pinaglalabanan namin yan. Kaya iniimbitahan ka namin na habang tatalakayin namin ang mga paraan kung paano ma-overcome ang online gaming, ay ikaw nawa magbigay sa amin ng katalinuhan, ng liwanag at lalo tigit sa aming mga viewers at listeners. Magkaroon nawa sila ng pagkaunawa din sa mga bagay na aming pag-uusapan ngayong oras na ito. Ito po nalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. So, ayan, Ma'am Jaisel, magpapatuloy tayo. Nang last time pinag-usapan na natin yung intro nito, no? Ano ba yung mga effects ng online gaming sa ating buhay? Yeah. Merong positive na pag-usapan natin, pero
mas marami tayong nakitang negative last Oo time, nga di ba? eh. Pero ngayon, paano natin masasabi na meron na tayong addiction pagdating Mhm. dito sa online gaming? Ayan. So, una sa lahat, malalaman mo na addict ka na kapag syempre nauubos na yung oras mo sa paglalaro, na mas inuuna mo yung paglalaro kaysa sa mga mahalagang gawain tulad ng pag-aaral, pagtatrabaho, o yung mga personal responsibilities mo. And then, nawawalan ka na ng sense of time, hindi mo na namamalayan, lumilipas na talaga yung napakaraming oras habang naglalaro ka, no? And at the same time, kahit alam mo na may negative effect siya, for example, hindi ka na nakakatulog ng maayos, patuloy mo pa rin siyang ginagawa, ano? So, pag ganun, talagang may addiction na siya, imagine. So, pangalawa, kapag hindi mo na nakokontrol yung paggamit ng or paggawa or pag-video games, ano? Hindi mo na napipigilan yung sarili mo kahit nililimitahan mo yung sarili mo. Alam mo yung sasabihin mo na, isang laro na lang, isa na lang. Pero maya-maya, ayan na naman, nadadagdagan, ano? Parang paulit-ulit, balik ka ng balik, ano? Kahit tinatry mong ihinto. Then that means talagang nagiging addict ka na, ano? Sa online gaming. And then, pag napapabayaan mo na yung health mo at yung relationship mo to other people, pag talagang napapaaway ka na sa mga magulang mo, kasi ilang ulit ka nang sinasabihan na ganito yung gawin mo, pero hindi mo pa rin ginagawa and all. Kasi Matulog ka na, mag-aral ka na, totoo. ayaw pa rin. Parang hindi mo na napapakinggan kung ano yung sinasabi ng mga pamilya at kaibigan mo kasi sobrang nakatuon ka na to online gaming. Then that's the time na ma-realize mo na talagang addict na talaga sa online gaming. And then, kapag talagang hindi ka nakakapaglaro, umiinit yung ulo mo, parang sobrang nade-depress ka, nalulungkot ka, or nagagalit ka, ano, yung sobra yung mood swing mo. As in, kasi nga, hindi ka nakapaglaro, then that means, na-addict ka na talaga. Oo, sintomas na talaga yun, na-addict ka na sa online gaming, ano? And then yun nga, pag talagang, okay, nagtatrabaho ka, stress ka, ganyan, tapos, parang yun yung lagi mong pinupuntahan. Parang yun yung laging way mo to, parang sabihin mo, to distress, parang ganun, ano? Parang ito lagi, parang yun yung laging pipiliin mo na, ang dami pa namang pwedeng gawin, alam mo yun, ang dami pa namang pwedeng mas meaningful activities to do, pero mas pipiliin mo na ito yung puntahan mo para ma-distress ka, ano? Sa lahat ng mga stress na nararanasan mo. Pero alam mo, Wilmer, ang dami pa sanang pwede kang mag-sports, pwede kang mag-exercise, ganyan, which is much better pa sa katawan mo, pero yun yung pinupuntahan mo palagi, ano? And then, ang pinaka-worst nun, kapag sobra yung gastos mo dahil na sa video games. Yung bibili ka ng mga in-game purchases, subscriptions, even yung equipment, ano, kahit credit card yung ginamit mo, alam mo yun? Manghihiram ka ng pera para lang doon. Then I think that's really addiction, ano? And then yun nga, kahit na alam mo na napakarami ng negative effects, tinutuloy mo pa rin o ginagawa mo pa rin. And then I think, eto na, you're being addicted to it na talaga. Kasi imagine, alam mo na nga nakakasama sa katawan mo, sa kalusugan mo. Alam mo na nga na dapat mong i-stop, ano? Alam mo na nga na nauubos na yung pera mo or nakakautang-utang ka na, pero tinutuloy mo pa rin. Yung mga may mga responsibilities ka, hindi mo na naagawa, ayan. Mapanintigan. Grabe, may no? trabaho, ayan, pag-aaral, bumabagsak ka na, pero duloy pa rin. Ayun, sa mga tatay, ano, nagpapapansin na yung anak mo, pero hindi mo pa rin napapansin kasi busy ka sa online gaming, mga ganyan. Sa mga anak naman, naghihiyaw na yung nanay mo, pero hindi mo pa rin napapansin, di ba? Yung mga ganun. So, makikita natin na itong mga senyales na to, kapag nakikita natin sa ating sarili o kaya sa ating mga kapamilya, anak natin, ay kailangan na natin na sabihan ng sarili natin, may kailangan tayong gawin. Kailangan natin mag-stop, di ba? Kailangan natin na sabihan din yung mga ibang tao na nakakaranas ng gano'n. Baka gusto mo na i-re-evaluate yung mga bagay na ginagawa mo. O kaya kung kailangan mo ba ng tulong, di ba? Panalangin na natin sila or sabihan na natin sila kung ano yung pwede na nilang gawin para makapag-move forward. Hindi sila mag-dwell sa ganun lang na kalagayan na hindi na sila, wala sila ibang magawa kundi mag-games na lang na mag-games, di ba? Pero alam mo, minsan yung mga addicted na, they're helpless. Parang helpless sila na parang hindi nila alam how to get out of it. Kasi nga nakasanayan na nila, paulit-ulit na nilang ginagawa, ganun. Parang to the point na they cannot live without it. Parang hindi ito buhay kapag hindi ito yung ginagawa ko. Parang ganun, di ba? So, nakikita At some point natin nga helplessness. nung naglalaro ako nung dati,
lagi kong naiisip ay paano ko mapapa-level up. Lagi naisip paano ko mabibili yung isang item na magpapalakas, paano ko ma-acquire yun, sino yung makukuha ko ng panibagong character, siguro panibagong baril, panibagong equipment, di ba? Mga ganyan. Maiisip mo yun kahit na hindi na yun yung hawak mo. Yun pa rin yung tumatakbo sa isip mo. Grabe. Parang doon na umiikot yung mundo mo. Tapos kahit sa gabi, minsan napapanaginipan mo pa nga eh. Grabe. Napapanaginipan mo pa. So, talagang totoo nga yung sabi mo. In a sense, talagang helpless din talaga. Kahit pa sabihin mo na nagkaroon ako ng consciousness na ayoko na nito. Oo, diba? Gusto ko na itigil to. Pero talagang katulad ng ibang klaseng addiction, parang hinihila kang pabalik. Totoo nga. Saka talagang, kasi pag online gaming, ang dami mong pictures na nakikita, ang dami mong images na nakikita. So, sa screen time kasi, pag yung mga images na yun, ang bilis bumabalik sa mind natin, sa mga brain natin. So, mas mahirap, di ba? Kasi yung mga images na gano'n. Kasi parang lalo na siya nai-ingrain sa isip mo. Nung una, ikaw pa lang yung nagko-control. Habang tumatanggal, ikaw na yung kinokontrol nito. Totoo. So, habang nakikita natin na marami nga pala talaga negative effects itong pagiging addicted sa online gaming. Bakit nga ba marami yung mga tao na nahuhumaling dito? Ano ba yung mga dahilan? Although medyo na-discuss natin ito last time. Totoo. Pero balikan natin para ma-re-evaluate natin. At sa unang signs pa lang, hindi na sila dumating sa point na kailangan maging addict sila. Yan. Kasi totoo na ang daming alluring way ng online gaming para ma-addict ka talaga. Kasi yung feeling pa lang na yung kasiyahan na nararamdaman, yung excitement, yung adrenaline rush na tinatawag, talagang galing yun sa mga games na talagang because of those adrenaline rush, yung excitement, yung happiness na nararamdaman mo sa games, parang hindi ka makapigil na gusto mong ulit-ulitin talaga yun. So that's one thing. Halos lahat naman ng games ganun, di ba? Nakaka-excite, nakakatuwang gawin and all. Kaya talagang ulit-ulitin mo siya, kaya lalo kang ma-addict, Tapos yun nga, pag ikaw naman yung tao na sobrang stress mo, at talagang ito yung naging available sa'yo na para gawin mong gamitin para mawala yung stress mo. So, uulit-ulitin mo yun, Kaya lang, sana niresolve mo na lang stress mo, no? Pero may mga ganun eh. Hindi mo na alam kung paano i-resolve yung stress mo, so you keep on going sa online gaming, And then sabi nga, ang ilang mga kabataan, ilang mga tao at ilang mga nag-work, ito talaga yung pang-distress nila, parang ganyan. Pero parang nangyayari, sa halip na harapin yung nagpapastress, gawing face-on na maghanap ng solusyon, naghahanap lang ng ibang mapaglilibangan para makalimutan mo lang yung nagpapastress talaga. sa'yo. Diba? Parang lang yan, nagiinom na alcohol, di ba? Para makalimot ang sabi nila. Pero pagtapos nun, nandun pa rin. Babalik ulit sa dati. Makalimot lang ng saglit, parang ganun. Tapos nakakaengganyo din talaga, gaya nung na-interview natin last time, sabi ng isang kabataan na, ang mga online gaming kasi is multiplayer games. Kumbaga, may social interaction din sa mga kaibigan. Lalo na kung mahina-hina ka, yung tipong ang lakas mong mahila ng mga kabarkada, parang ganon. Talaga parang ang galing ng online game na mahihikayat ka talaga to keep on doing it kasi nagbabanding kayo ng mga kasamahan mo, ng tropa mo and all. So tara. Ang saya-saya, di ba? So parang puro ganun lang ang buhay, entertainment lang, ganyan. And then yun nga, yung meron sa online game is yung reward system talaga nila, na talagang laging merong something, kung hindi man level up, merong mga prizes and all, mga rewards talaga, mga points, parang ganyan, na lalong tuloy gugustuhin maglaro. Kasi parang doon, mas madaling makahanap ng rewards. Pero sa totoong buhay, di ba, ang hirap-hirap. Ang hirap maka-achieve ng something. Totoo. So, kung dito nagiging magaling ako, edi dito na lang, di ba? Go, parang ganun, And then yung pagiging, alam mo, karamihan ng online gaming, mga kalalakihan, di ba? Kasi very competitive sila. So, parang, nabuboost yung, competitive spirit nila Kaya talagang mas gugustuhin mo mag-online gaming kasi, grabe, parang nagpapagaling kami dito. Parang battle of the strongest and the fittest. Parang gano'n. Pag nananalo ka,
pupush mo talaga, pagpapatuloy mo, ano. And then, yun nga, pag accessible siya sa'yo, convenient siya sa'yo, ano, and nandyan lang siya anytime, ano, anywhere, then mas madali talagang ma-addict yung mga tao. And dati, ano mo, pupunta ka pang computer shop, diba, to do it. Ngayon, sa cellphone na lang. Diretso na. Dati, ano pa, Maglalakad ka para pa, magkaroon ka lang ng mobile, kumbaga, pwede mong dalhin, kailangan pa ng PSP. Diba? Nintendo, mahal yun noon. Sobrang mahal yun. Tapos isang bala. Mahal din yung kada bala. Ngayon, download ka na lang, diretso nasa phone mo na. Totoo. Parang, ang galing talaga gumawa ng kaaway, ano, ni Satanas na gawing very accessible and very available to anybody who has cellphone or smartphone, yung mga online gaming. And hindi na kailangan lumayo, hindi na kailangan umalis ng bahay, di ba? Hindi na kailangan ng sobrang mahal na malaking pera to actually have it. May mga free pa, di ba? Na mga games, parang ganun. And yan nga, lastly, ano, meron din kasi sa online gaming na you personalize yung avatar mo, yung character mo nga, parang ganun. So, mas nagiging attached ka. Parang, ako to, parang ganun. Mas napipil mo na, to, parang, alam mo yun, parang nadidetach ka sa reality. Pero itong sa online world, parang nakaka-achieve ka, mas nakukuha mo kung ano yung karakter na gusto mo, parang ganun. So, mas naiengganyo ka. Imagine, napakaraming way talaga ng online gaming to allure, every person to keep on doing it. Yeah, kaya to the point na ginagastusan talaga nila and all, ano. So, yun. So, I think, baka may gusto ka pa i-add na talaga what makes you addicted to it, diba? Totoo yan, yung sa part ng pagkakaroon ng reward at saka sense of achievement, diba? Parang, sa akin kasi, parang pakiramdam ko sa totoong mundo nga naman, parang ang konti lang ng kaya kong i-achieve. Tapos, sinabi mo nga, karamihan mga lalaki, parang init sa mga lalaki na gusto nila na merong mapatunayan palagi. Parang ang environment ay nakatingin sa kung ano yung dapat na panindigan, mag-provide, di ba? Yung mga ganyan na, na kailangan, lalo pa kabataan ka, astig ka, cool ka, yung ganyan yung mga kabataan na ikaw, madadala ka, meron kang gusto palagi na ipagmalaki, pero sa totoong mundo, wala ka masyadong mapagmalaki. Pero dito, meron kang napapatunayan. So parang nakaka-lure naman talaga na, sige, dito, binabalik-balikan ko kasi yung feeling na yun, nakukuha ko dito. Yung appreciation, yung affirmation, di ba? Ay, may na-achieve ka, tapos pupurihin ka ng mga kasama mo. Pupurihin ka ng ibang tao. Tapos sa totoong buhay, hindi ka naman pinupuri ng iba. Talagang mapapabalik ka para lang makakuha mo yung, usapan natin, yung dopamine na effect na yon sa sarili mo. So, yun yung sa akin, personally, yun yung nakakapagpabalik sa akin kung bakit gusto ko na mag-games ng mga time na yun. Yung pa naman yung nakita ko sa mga kalalakihan na parang ang taas kasi ng sense nila ng achievement and at the same time yung dapat ma-appreciate sila or ma-validate sila. Although sa mga kababaihan may mga ganun din. Kaso kasi sa Pilipinas, mas mataas ang tingin natin sa kalalakihan, di ba? Medyo patriarchal tayo eh. So dapat mas nag-a-achieve yung mga kalalakihan, parang ganun. So pag hindi naaabot ng male gender yung mga ganun, nag-resort sila sa ibang bagay. And yung online gaming is very attractive para ma-achieve nila yung ganung level nung, hindi naman ego, no? Ego ba tawag doon? Parang machismo. Yeah, parang ganun, no? So, ang galing talaga. Pero, I think, marami pa rin tayong mga pwedeng gawin para hindi talaga tayo mahulog sa bitag ng online gaming addiction. Ano? Yan. So, mayroon pa ba mga iba na mga reasons na pwede pa nating makita? I think yun nga, very addictive siya in terms of may mga goals ka nga na na-achieve, parang ganun. Which is hindi nga lang sa totoong buhay. Yun nga. Pero at least may na-achieve ka doon sa ibang mga bagay, parang ganun. Yun nga eh. Ang problema doon, katulad yung sabi mo kanina, nagiging distressor siya. Kasi, halimbawa, ang nagpapa-stress sa'yo ay yung hindi mo ma-achieve yung mga expectations ng environment. Totoo. Pero dito na-achieve mo sa virtual world, kumbaga. Pero pagkatapos kasi nun, pagbalik mo sa totoong mundo eh, hindi mo pwedeng sabihin na dito lang ako. Bumabalik ka sa totoong mundo at makikita mo, babalik na naman yung stress dahil wala ka ulit na abot.
Hindi, Di kaya ba? nga yung iba ayaw na bumalik sa totoong mundo. Totoo. Di ba? Kaya Mm. nalululong talaga sila lalo kasi parang pag bumalik ako sa totoong mundo, anong gagawin ko? Mm. Ano na yung purpose ng buhay ko? I don't know. Pero ang ano Oo. kasi doon, sa akin personal na experience, ay napaka-superficial noong relevance na nakikita mo sa sarili mo. Kumbaga, dito parang relevant ako kasi na-achieve ko to. Yeah, totoo. Tapos, meron akong mga affirmations dito. Pero alam mo na parang wala rin namang saysay yung mga yan. Yeah, totoo. Kaya, katulad ng sinabi ko last time, parang kung dito lang ang kaya kong abutin, parang ang bilis lang na mas isip na wala namang kwenta yung buhay ko. At naglilid nga to suicidal thoughts, kumbaga. So, yung sinasabi natin na ang nakaka-allure sa atin para pumunta doon ay makagkaroon ng sense ng relevance sa buhay, magkaroon ng sense ng worth. Kabaligtaran na. Kabaligtaran din. Kapag habang tumatagal ka doon, kabaligtaran din yung mararamdaman mo na makikita mo, ito lang ang kaya kong gawin. Parang ito lang pala ang kaya kong gawin sa buhay. Habang nakikita mo na marami pang yung ibang mga tao na yung ginagawa, ikaw hanggang dito lang. Hindi ka pwedeng lumabas dito sa virtual world mo kasi wala kang relevance dito. So, it's really a deception and it's a trap, ano mo yun, para hindi ka maging successful in real life. Totoo. Parang ganun. Pero alam mo, Wilmer, meron kasi ako mga na-interview nga ng mga naging addict sa online gaming. And halos pare-pareho kayo nang binabanggit na as they are on online gaming, as they are being addicted, nararamdaman nila yung purposeless nila. Ay, parang walang purpose yung buhay nila. And then, for them to get out of it, nung nakahanap na sila ng purpose. Parang ganun, di ba? Kasi nga, wala kang purpose. Then, nung nakahanap sila ng purpose, that's the only time that they were able to get out of it. So, imagine, I have heard this for around, ikaw na yung mga pang-apat. Napakinggan ko na ganito. So, ibig sabihin, totoo talaga na halos lahat ng mga nagiging addict sa online gaming is talagang nahihirapan sila mahanap yung purpose sa buhay nila. Or baka nga kasi, hindi nila alam pa yung purpose ng buhay nila. Kaya, naakit sila doon, and then they try to find it, pero hindi rin nila nahanap. Alam mo yun, hindi rin nila nahanap. Totoo yun, totoo yung sinabi mo, no? Purpose nga pala talaga. Habang iniisip ko, lalo na, ang naisip ko ngayon, kapag ang isang kabataan, hindi siya masyadong na-appreciate sa loob ng tahanan, hindi siya masyadong na-affirm, lalong hindi nabubuo yung sense of purpose niya. Di ba? Kasi kapag ikaw meron kang ginawa, tapos na-appreciate yung ginawa mo, ay, ito talaga, parang gusto ko dito ako mag-stay kasi dito ako nag-grow. Di ba? Dito ako nag-flourish. Nagkakaroon ka ng ganun na sense eh. Pero kung wala kang ganun, hindi mo alam, ano bang ginagawin ko na pwedeng i-appreciate, na pwedeng maging magandang contribution sa community, sa family. Hindi mo yun maiisip kapag hindi mo nakikita kung paano yun na-appreciate ng iba. Kaya pag pumunta ka sa online world, puro ganun. Parang palaging good job, kada level up mo, malaging may lalabas na graphics na minsan nga godlike, di ba? Yung mga sinasabi ng iba. Although, hindi ko nalaro yung anong yun. Pero, kahit anong klase ng game, palagi merong affirmation sa kada level up. Totoo. Diba? At yun yung nakakapagpabalik-balik sa'yo. Ay, ang saya. Ay, may na-achieve ako. Uy, ang saya nito. Parang ganun lagi. So, sa ating mga kabataan, no, na nasa ganitong klase ng sitwasyon, merong mga ibang paraan para ma-fulfill yung ating need na yun. Yung feel ng accomplishment, feel na meron kang na-achieve, mas mag-focus lang tayo sa mga long-term ng mga bagay. Kasi kaya naman pala talaga, nung lumabas ako sa ganun klase ng sitwasyon, kaya naman pala talaga natin. Binigyan tayo ng gift at resources ng Panginoon para mag-thrive sa buhay na to. Nga lang, katulad ng sinasabi natin, kung gusto natin na mag-thrive ng long-term, kailangan natin magtanim ng dahan-dahan din, may proseso. Ang problema sa gaming ay konting gawa mo, tapos meron agad reward, meron agad reward. Pero napaka-superficial ng reward. At habang kayong lahat ay nakakakuha ng reward, lahat kayo ay lumalakas, lahat kayo gumagaling, darating yung point na may mas magaling sa'yo. Ito na nga lang yung kaya kong patunayan, tapos nasasapawan pa ng iba. Kaya dadating ka rin ulit sa point na may depress ka, ito na rin yung pinanghahawakan ko na relevance ko, mawawala pa dahil meron pang mas relevant isa sa akin. So, dumating talaga sa ganun na point. Alam mo, Wilmer, curious tuloy ako. Kailan kaya nag-start
na mag-online gaming ang isang tao? Parang ano yung nagiging factor para mag-spark yung desire niya to do online gaming? Sa akin, Oo, kung ikaw. una, inaya ng mga kaibigan. Ayan. Yun ang una. Peer talaga. Peer. No? Totoo yun. Tapos, pagkatapos ng aya, tapos sumunod ka, tapos meron agad papuri na sinabi. Hala, tapos yun na. Gumagaling ka na. Yun na. Parang nag-start talaga siya sa from friends, parang ganon. Kasi hindi naman siya ituturo ng magulang talaga, literally. Or hindi naman talaga siya i-offer din naman ng school, di ba? So talaga, it starts with peers. Well, depende sa magulang. Kasi marami ng mga magulang ngayon na kabataan din, tapos naging magulang na. Tapos habang magulang na sila, totoo. Tinuturo din nila sa anak kumbaga, nila. yung hindi nila napanagumpayan ng kabataan nila, dala pa rin nila habang meron na silang mga ibang responsibilidad. Yeah, totoo. So, minsan ituturo na rin nila sa anak nila. So, meron din. makikita natin, kung hindi natin may stop sa time pa lang ng pagiging kabataan, sa mga susunod na generation, itutuloy talaga. nila. Ipapasa talaga. Totoo. So, yun. So, makikita natin, kailangan natin maging maingat dito. Kailangan maaga pa lang, early on, habang nakikita natin yung mga pinag-usapan natin ng mga signs, mga sintomas, ay mag-ask na tayo ng help, step forward na tayo para mag-seek ng resolution. Totoo. So, bago tayo magpatuloy, ay gusto kong basahin itong matatagpuan sa 1 Corinthians 6:12. Ang sabi dito, ang lahat ng bagay ay aking magagawa, ngunit hindi lahat ay nakakabuti. Ang lahat ng bagay ay aking magagawa, ngunit hindi ako nagpapailalim sa anuman. So, kung readily available man yung games, hindi ibig sabihin na kahit available yan ay kaya kong gawin ay magpapasailalim na tayo doon. Kailangan tayo yung merong control sa mga bagay na available all around sa atin. So, yan, napakaganda ng ating mga napag-usapan. Pero kung meron po kayong mga karagdagan o mga katanungan, pwede po kayo mag-comment sa ating comment section or di kaya ay kontakin ang mga numbers na to. 0917-5643-777 para po sa Globe at 0919-0001-777 para naman po sa Smart. Makikita niyo po yan na naka-flash ngayon sa inyong mga screens. Pero bago po natin ipagpatuloy ito, ay tayo po muna ay makikinig ng isang magandang awitin. Bakit
Salamat po sa magandang mensahe ng awit na ating napakinggan. Tayo po ay bumabalik pa rin dito po sa ating programang What Do You Think? Ako po muli ang inyong kuyang host, Wilmer G. Mestrito, kasama pa rin ng ating special guest, Ma'am Jaisal Diaz. At katulad ng pinag-uusapan natin kanina, no? Pinag-aralan natin yung mga effects ng online gaming or mga reasons kung bakit nahuhumaling sa online gaming. At pagkatapos, pinag-usapan din natin ay yung mga sintomas kapag paano natin malaman kung addict na ba talaga. Pero pag iisipin natin, ano ba yung mga epektibong paraan para mapaglabanan natin yung addiction natin sa online gaming? Paano tayo makaka-overcome? Ang problema kasi kapag sobra-sobra na yung oras na binibigay natin to it, ano? So, pwede naman actually to play, pero as much as possible, let us not consume a lot of time talaga for that. Kasi ang tamang paraan ng paglalaro, talaga naman saglit lang. Kumbaga, I mean, parang gawin mo lang siyang reward dahil nga, for example, I became so successful today sa project ko or sa ginawa ko, ganyan. Siguro, I could reward myself with 1 hour of playing games, parang ganon. So, gawin mo lang siyang, pampalubag loob sa'yo or pampatuwa sa'yo, parang ganun. So, it's not something na yun lagi yung pupuntahan mo. Parang reward lang talaga. So, that means you're gonna do it in a limited time lang. For example, 1 hour, ganyan. Sa akin, no, dahil meron na akong ganung innate na tendency, parang napakadelikado na. Totoo. Na, 1 hour lang. Pero hindi kapag kumbaga, sabi nga ay yung kapag nakagawa ka na ng pathway sa isip mo, halimbawa sa pagbabike, pag nagsanay ka kung paano magbike, kahit na matagal na panahon na hindi ka na ulit nagbike, pero pag nakahawak ka ng bike, maalam ka pa rin. Oo. Ganun din kapag meron kang na-overcome na something na naging addict ka, kapag merong ulit kang trigger, kaya mo pa rin bumalik. Nang tuloy-tuloy. Kumbaga, kailangan maging maingat ka doon sa mga triggers na yon. Dahil once na itry mo, ang hirap ulit bumitaw. Hindi mo pwedeng sabihin na konti lang or 1 oras lang. Mas maganda, iwasan mo na talaga. Huwag na talaga. Totoo yan. Ganun din yung mga narinig ko noon na talagang tinanggal talaga nila. Kasi nga, tempting talaga siya. Parang ganun. Kaya nga iniisip ko, kung magiging reward man siya, it should be a different game than the others na nakasanayan mo. Kumbaga, kasi meron talaga mga games talaga na super addictive. Parang ganun. Meron namang games talaga na, parang general lang or generic lang na typical, talagang gusto mo lang mag-unwind, parang ganon. Wordplay lang. Parang mga ganon. Oo. So, pero yung mga stories, kailangan mo matapos yung story para lang kaya yung level up. Kailangan mo magpa-level up. Yun yung mga talaga mapapatagal ka. Totoo. Kaya tapos yung second way para ma-overcome natin, talagang ang dapat natin gawin, may alternative tayo. Oo. Kasi syempre, may inalis sa'yo parang may withdraw sa'yo. Dapat merong papalit doon. So, pag hindi tayo nakahanap ng alternative, mahirap. So, try talaga natin magkaroon ng other hobbies like sports, sa music, pagbabasa, or mag-aral tayo ng bagong skills, parang ganun. And yung iba't ibang outdoor activities, no? Kagaya ng pagbabike nga, or jogging, hiking, yung mga ganyan. Kasi kung hindi talaga tayo gagawa ng other things than that, yung tipong empty space lang, talaga namang babalikan mo, parang mas madali sa balikan. Parang mo na default yun ng puntahan Kapag hindi ka naghanap ng iba, talagang dun ka bumabalik at bumabalik. Kaya dapat may alternative talaga. May ipapalit ka sa tinanggal mo, parang ganun. Nung minsan may na-interview ako, nakausap ko ng ganyan. Sabi ko, anong ginagawa mo na kapag natatempt ka mag-online gaming, ganyan? Sabi niya, instead na pumunta ako dun sa mga games, sabi niya, pumupunta ako dun sa, for example, yung Amazing Facts na website, kasi nandun yung mga Bible study materials. Tapos pupunta ako sa mga sermons sa YouTube, like for example, sa Audioverse, ang daming sermons doon, parang ganun. Na although ang kinabagsakan niya noon is online din, ngayon nakita niya na pwede rin gamitin yung mga online platforms for him to actually draw closer to Jesus, kesa yung mapalayo siya lalo sa Panginoon. So, kung wala siyang alternative na ganun, mahirap para sa kanya. So, mahalaga na may kapalit, na mas better.
Tapos, kung kaya natin na talagang mag-digital detox or break talaga mula sa gaming. Kaya nga sabi mo, kung kaya talaga na yung gaming free days, parang ganun. Kung kaya sa loob ng isang linggo, talagang tanggalin mo muna lahat, and then, alam mo, yung forming a habit nga is 21 days eh. Pag nagawa mo talaga siya within 21 days na hindi ka na nag-game, ganyan, then na-overcome mo na siya. Alam mo yun, magpapatuloy na mabubuhay ka na kahit wala yun. Parang ganun. So, try talaga natin yun. Kung kaya natin i-uninstall, tanggalin talaga, i-delete, yun yung talaga makakatulong sa atin. Kasi minsan kailangan, abrupt na pag-alis, Kasi yung unti-unti, di ba? Yun nga, maglagay tayo ng mahahalagang layunin or mga, parang, sana may mga goals na tayo sa buhay. Parang ganun. Pwede tayong magsulat ng mga pangarap natin, mga dreams natin, mga gusto pa nating i-improve sa sarili natin, or mga to-do list, parang ganyan. Para lang talaga na ma-divert yung attention natin. Kasi kung wala tayong mga goals, wala tayong mga objectives, mga visions sa buhay, babalik ka eh. Kasi, alam mo, direksyon ko, wala naman akong direksyon. Wala naman akong gustong ma-fulfill, parang ganun. Ito na lang, gaming na lang ulit. Katulad yung sinabi natin kanina, yung pag purposeless ka, yun yung magiging pupunta mo talaga. Totoo. Mas madali kang matempt at mahulog ulit sa gaming addiction, So, kung kaya mo mag-write down ng mga things to achieve mo sa buhay, mga skills na gusto mong i-improve, mga to-do list mo, mga pangarap mo, it will really, really help. And then, yun nga, iwasan natin yung mga triggers, di ba? Well, nasabi mo nga na kapag alam mo na kunyari, merong isang certain area sa kwarto mo na dun ka lagi naglalaro, kapag alam mo na, pag nakita mo yun, natitrigger ka, talagang dapat siguro ibahin mo yung environment, yung setup ng room mo, o kaya bring in more lights, ganun, para mas maliwanag yung room mo o yung pag-iisip mo and all, para hindi ka matempt, So, iiwasan natin yung mga nakaka-tempt sa atin o nakaka-trigger sa atin to online gaming. Ayan. Ganun din sa mga kaibigan, tama ba? Iiwasan pa natin yung mga kaibigan na medyo nag-aaya sa atin sa mga ganun, Pero ang laking tulong nun kung you will detach at some point dun sa mga nag-aaya talaga sa'yo to online gaming, Pero totoo yun, na yung in a sense, parang environment yung nababago. Totoo, environment talaga. Pag ayaw mo makita yung trigger, tapos ayaw makasama yung mga tao na nag-lead sa'yo para gawin yun, environment talaga. Sa akin, personally, yun ang nangyari sa akin. Although wala naman ako talagang kasamahan na nag-multiplay. Kasi nga, mahilig lang ako sa mag-isa lang ako na naglalaro. Pero, ang ginawa ko nun ay, nag-stop kasi ako ng isang taon bago ako nag-college. Kaya yun yung pinaka-mas nalulong ako. Tapos sinabi... Nung isang taon na wala kang ginagawa, hindi ka nag-aaral. Pero before pa nun, every bakasyon o kaya kahit in between ng mga classes, ginagawa ko na siya. Pero dahil yun, lalong walang nag-i-stop sa akin para gawin. Tuloy-tuloy talaga. Totoo. Tuloy-tuloy. So, doon ko naramdaman na talagang parang wala talagang nangyayari sa buhay ko. Walang nangyayari sa buhay ko. Pero wala rin akong pangarap. Parang ganun. Wala rin akong pangarap sa buhay. I mean, nangyayari din naman kahit sa mga kabataan natin yan. Pag tatanungin mo, anong pangarap mo? Lalo na pag medyo bata-bata pa. Kahit na nagsusulat ako ng what do you want to happen to you 10 years from now? Kasi requirement, kailangan mo magsulat. Pero hindi ko naman sure kung yun talagang gusto ko mangyari sa buhay. Pero sinabi ko lang sa sarili ko, kapag mag-stay ako dito, lalong walang mangyayari sa akin. So, ang ginawa ko ay nag-working student ako sa Adventist University of the Philippines. Doon ako nag-aral habang nagtatrabaho. Hindi ko alam kung anong gusto ko, pero alam ko lang na ayaw ako dun sa kung saan ako nanggaling. So, ganun lang ang nangyari sa akin para lang makawala ako dun sa klase ng environment na yon. Pumunta ako sa ibang environment. Pero ang kinakatakot ko lang ngayon ay iba yung time ngayon compared sa time ko noon. Kasi noon, PlayStation pa, PSP pa, at saka kailangan po pumunta sa computer shop. Yeah, totoo. Pero ngayon kasi nasa mobile na eh. Kahit saan, dala mo yung cellphone. Totoo. Unless itapon mo yung cellphone mo. Huwag ka na mag-cellphone. Kahit pa tayo masabihin na i-uninstall, may power ka pa rin na mag-reinstall. Totoo. So, kinakailangan meron talagang disiplina. Habang binabago mo yung environment mo,
nililinaw mo kung ano yung gusto mong mangyari na mapagbabago sa buhay mo. Ito yung gusto mong maabot sa buhay mo, gusto mong makatulong sa pamilya mo, sa mga taong mahalaga sa'yo. Gusto mo na magkaroon ng malaking impact sa community. Alam mo na hindi ito yung dapat mong patunguhan ng daan. Mahirap, totoo. Pero habang binabago yung environment mo, dadagdagan mo rin ng disiplina at maghahanap ng alternative. Totoo. Kaya kailangan talaga natin na palakasin yung self-control natin and disiplina sa sarili. Kaya alam mo yun, get to know yourself. Bakit mo ginagawa tong laro na to? Dahil ba sa stress, sa competition, sa boredom? And then palitan natin yung mindset natin na maging goal-oriented na tayo, hindi na game-oriented. Kung pwede nga natin ilista yung mga negative effects nun sa buhay natin para hindi na natin balikan. So tulungan natin yung sarili natin kung paano tayo mas magiging better in controlling ourselves and sa discipline natin. Alam mo kung pwede nga tayong humingi talaga ng tulong sa parents natin, sa pamilya natin, o sa mga friends natin para ma-overcome natin to much better, di ba? Parang merong mga accountable sa atin kaysa tayo lang. Kasi kung tayo lang, minsan alam natin na hindi natin kaya ma-overcome. Pero kung meron tayong mga spiritual friends, spiritual mentors, or guardians, we can ask help from them na, for example, sabihin talaga natin na natatempt pa rin ako parang na maglaro, anong pwede kong gawin, meron ba tayo pwedeng activities to do para hindi maiwasan ko tong mga bagay na to, parang ganyan. Nung minsan, meron ako narinig na, I don't know kung saan yun, pero nag-join siya ng Voice of Youth, isang evangelistic crusade or program, na dahil nag-join siya nun, naiwasan niya na yung kanyang paglalaro and all. Kasi nga, meron na siyang ibang activity na ginagawa. Hanggang sa nagpatuloy na yung kanyang journey with the Lord. Kasi kapag nade-determine natin kung ano yung reason ba't natin binabalik-balikan, malalaman din natin kung ano yung mga ibang alternative para maabot natin makuha natin yung same reasons ba't natin binabalik-balikan. Reward system. Merong mga reward system sa ibang aspeto ng buhay. Yan. Katulad nun, sumali ka sa Voice of Youth, yung hindi ka nakakatayo sa harapan, tapos ngayon nakagawa mo ng tumayo sa harapan, mahihiyain ka dati, tapos ngayon kaya mo na nang bumati sa ibang tao. Malaking reward yun. Natutuong ka pakipakinabang. Kaysa dun sa bagong baril o bagong loot na loot mo sa virtual world mo. Yung communication skills na tututunan mo, totoong reward system yun. Babalik-balikan mo yun. Yung pagbuo ng mga meaningful na relationships. And friendships. And friendships, totoo. Meron din sa online community. Hindi naman sinasabi natin na hindi sila totoong mga tao. Pero yung meaningful din yung mga commonalities na meron kayo sa ibang mga tao makikilala mo. Kasi ang commonalities nyo ay yung game lang. Na pareho yung masasabing hanggang dun lang. Totoo. Pero kapag meron kang nakilala na meron pang deeper na sense sa buhay, merong malalim na mga pananaw sa buhay, natututo ka rin sa kanila. Natututo ka rin sa kanila. So, pati yun, reward system din yun. Sa exercise, di ba? Mga pag-workout, yung dopamine level, meron din tayong makukuha na gano'n na klase na experience pag sa pag-workout. Totoo. Although, syempre, hindi kailangan na maupo lang at pumindot, kailangan mo talaga na mag-exert ng effort. Pero, mas long-term din naman ang effect noon. Di ba? Pagdating sa health mo, pagdating sa clarity ng isip mo, pagdating sa decision-making mo, kumbaga sa sasakyan, habang pinapangalagaan mo yung sasakyan, mas nagiging maganda rin yung performance nun. Ganun din sa atin. Habang nagiging tama ang gasolina, nagiging tama ang pag-maintain, nagiging maganda rin yung performance at in the long run, nagiging long-term din yung effect nun sa atin. Totoo. Kaya kung ikaw tatanungin, Wilmer, ano ba yung gusto mo sabihin talaga i-advise mo sa mga yung addict na talaga sila, nalululong na talaga sila sa online gaming na tipong they feel very helpless. Ano yung pinaka-key talaga kumbaga sa to akin get kasi, out of it? Noong time na yon, kahit na alam ko lang sa sarili ko na ito ay something na hindi ko kaya sa sarili ko. Totoo. Ang ginagawa ko noon, nagbabasa pa rin ako ng Bible. Kahit na wala akong tulog, nagbabasa pa rin ako ng Bible. Ang binabasa ko ay Proverbs. Proverbs palagi yung binabasa ko. Wala akong naintindihan. Ang iniisip ko lang ay hindi ko kaya ma-overcome sa sarili ko to. Baka sakaling kaya naman, makatulong naman to. Pero wala akong naintindihan. Wala akong nararamdaman na parang nakakatulong siya. Pero alam ko ngayon na nakakatulong yun. Alam ko ngayon na
in a sense, yun yung kumbaga nakatulong sa akin para hindi sobrang lumubog. Yeah, totoo. Nakatulong sa akin para hindi sobra na yung dumating sa point na hindi ko na kayang umahon. Kasi doon ako nakapag-isip ng realization nga eh. Yeah, na wala nangyayari matauhan sa ka. akin eh. Wala Totoo. nangyayari sa akin. Doon ako nakapag-isip na magkaroon ng inisyatibo na umalis na lang ako dito sa lugar na to o sa sitwasyon na to. At yun nga, at pangalawa, habang nagbabasa kayo ng Bible, pumunta kayo ng AUP. Iba naman yung sitwasyon ko nun kasi nga, wala pa college ako ka pa masyadong nun. cellphone din nun. Ngayon, kahit pumunta ka ng AUP, may cellphone ka pa rin. Totoo. Pumunta ka ng mag-college ka, na meron ka pa rin cellphone. Pero, ang mahalaga ngayon ay kumapit talaga tayo sa Panginoon. Yung mga bagay na inaaral ko nung time na yon, alam ko na nakatulong siya in a sense. Kahit pa wala ako natanda ng time na yon, pero sa times ng need, sabi nga ay ipinapaalala sa atin ng Panginoon kung ano yung kailangan nating maalala. Diba? Kumbaga, kung merong trigger ang kaaway sa atin dahil sa kung ano yung mga bagay na nilaro natin, maglagay din tayo ng trigger para sa Holy Spirit para anytime na gusto niya tayong paalalahanan, meron tayong maaalala. Totoo. Kaysa dun sa wala tayong maalala. Kasi wala tayong nilagay na trigger, kumbaga. Yun na nga. So yun yung sa akin. Kahit hindi nyo naintindihan, basahin nyo lang. Sa simula, wala talaga. Kasi nga, yung puso natin, hindi pa in tune eh. Pero paano magiging in tune kung hindi natin i-tune? So yun lang yun sa akin. One way, patuloy, nag-aral pa rin ako kahit wala akong maintindihan sa una. Pero nakatapos naman ng theology. So ngayon may naintindihan na ako kahit paano siguro. At yun, baguhin natin yung environment natin. Sa ngayon, mag-i-install. Sa ngayon, siguro gumamit tayo ng ibang mga apps na mag-remind sa atin na Pomodoro, meron din akong Pomodoro sa phone. Mag-remind sa atin kung ano yung mga goals natin, nakalagay sa notes natin kung ano yung mga gusto natin maabot sa buhay, ano yung mga dapat natin gawin para maabot natin yung goals natin. Nagkakaroon tayo ng sense of focus. Dumarating man sa point na, meron akong nakagagustuhan ko ulit. Pero, hindi na dumating sa point na sobrang lulong. Kumbaga, hindi na dumating sa sobrang lulong kasi meron ka ng purpose na kailangan kong bumalik dito sa purpose ko na to. So, yun yung sa akin. So, gusto ko tuloy sila i-encourage, yung mga nasa online gaming, na nagiging addict na sila, na helpless na sila, na talagang there's a way out. Alam mo yun? May paraan ng Diyos para alisin ka on that part ng buhay mo, And how I wish nga na talagang matauhan, Pero kung hindi man, hindi lang doon hindi lang doon nagtatapos yung buhay sa virtual world na tinatawag, God can pull you out on that virtual world and bring you to the real world talaga, na kung saan ay makikita mo na mas makaka-achieve ka, lalo higit kapag nasa Panginoon ka, Kasi, makikita mo yung value mo Kaya talagang look at yourself. And then, look at yourself in the eyes of God. Kasi para malaman mo na may pwede ka pang gawin, may purpose ka, may value ka, Kasi karamihan talaga ng mga makakaalis out of it ay yung nakita nila yung value nila in the eyes of God talaga. At nakita nila yung purpose nila sa kung anong gusto ng Panginoon na purpose talaga nila sa buhay nila. Totoo yan. Kaya pag naiisip ko nga, parang wala akong help whatsoever sa ibang mga tao. Kung paano ko napanagumpayan. Yeah, totoo. Hindi ako nag-ask ng help sa iba. Wala rin naman talagang nag-offer ng help sa akin para maka-recover. Dapat talaga intrinsic motivation, no? Oo. Totoo yun. Kailangan meron ka rin talagang sa sarili mo. At lalo tigit nga sa Panginoon. Sa Panginoon talaga tayo lalapit. Kasi ultimately, siya rin din naman talaga makakatulong. Yeah, totoo. Ultimately, siya lang din talaga makakatulong. Kasi alam mo, maraming magulang ang nagtatry niyan na i-pull out ang anak nila to that addiction, pero hindi sila nagtatagumpay. Kasi talaga it must be an intrinsic motivation na manggaling mismo sa tao yung desisyon to get out of it. Kasi pag titingnan din natin sa biblical na worldview, kumbaga, makikita natin na ito ay tool na ginagamit ng kaaway. So, ibig sabihin, this is something na supernatural. Kung ganun, hindi ito kayang labanan ng natural lang na means na meron tayo.
kailangan natin ay yung supernatural din na power na meron ng Panginoon. Totoo. So, supernatural versus supernatural, yun ang makakapag-overcome noon. Hindi sa sarili natin, kundi sa tulong pa rin ng Panginoon. So, napakaganda ng mga bagay na napag-usapan natin, no? At ngayon naman, papakinggan naman natin kung ano yung mga insights ng ating mga kabataan tungkol dito sa topic natin about online gaming addiction. So, kabataan, what do you think? So for me po, best way para po ma-stop or mabawasan yung excessive gaming habits is simply self-control po. Pagkakaroon ng disiplina sa sarili. So kasi po ako, noong pong senior high school ako, aminado po ako na na-addict, pero hindi naman po sobra. Parang nagiging coping mechanism ko lang po siya pag sobrang dami na pong ginagawa. Yun na lang po yung ginagawa ko para magkaroon ng relaxation. So for me po, yung self-control is very important po sa lahat ng estudyante and sa lahat po ng tao. Kasi ito po yung maglilid sa atin, yun po, para makontrol yung mga ginagawa natin. Although some of us po yung paglalaro or yung, yun po, yung paglalaro is ginagawa nga pong coping mechanism. And self-control is really important po. And gaya nga po dun sa example ko, ngayon po ang ginagawa ko na is every bakasyon na lang po ako naglalaro. And yun po yung na-realize ko na nakokontrol ko naman po. And bilang kabataan, ma-advise ko po sa lahat na yon. Importante po ang pagkakaroon ng self-control, hindi lang po para sa gaming habits natin, kundi sa lahat po ng bagay and sa lahat ng aspect of life yun po. Yan, maraming salamat sa ating kabataan na nag-share about what does she think sa topic natin today. So, Ma'am Jaisal, ano yung gusto mo sabihin sa ating kabataan? Ayan, nakakatuwa, kasi alam din naman nila talaga kung paano mapipigil yung sarili nila or paano sila hindi magiging addict to online gaming is talagang self-control. Na kung bawat kabataan sana will have that idea na pigilan ko yung sarili ko. Alam mo yun? Limitahan ko yung sarili ko in online gaming kasi meron pa akong mga dapat gawin. May mga responsibilidad, meron akong kailangang tapusin na ibang mga bagay instead of just doing this. Parang ganun. Kaya lang yun nga, sabi mo nga, nung dati nag-aaral ka, tuwing bakasyon mo lang ginagawa. Kaya lang syempre, may tendency ka pa rin na since tuwing bakasyon mo lang siya ginagawa, kahit habang nag-aaral ka na, natatempt ka na to keep on doing it. Ganon. So, I hope and pray na mas patatagin patatagin talaga natin yung spiritual life natin. Kasi, isa lang paniniwala ko the Holy Spirit is the only one who could actually give us the power for self-control, no? Oo. Kasi kung sa sarili natin, hindi natin kayang pigilan, ang hirap. Pero the Holy Spirit has power to enable us talaga to control ourselves. Ang online gaming nga ay maaaring maging kasangkapan ng kasiyahan, ngunit kapag hindi natin ito na-control, maaari din itong magdala ng negatibong epekto sa ating buhay. Mahalagang maging disiplinado, humanap ng mas makabuluhang alternatibo, at alalahanin na ang ating oras ay regalong dapat gamitin ng may karunungan. Ang sabi nga sa Ephesians 5:15-16, ingatan ninyong mabuti kung paano kayo mamuhay. Gamitin ninyo ng lubos ang bawat pagkakataon. Ang tanong, ginagamit ba natin ng wasto ang bawat oras na binigay sa atin ng Diyos? Bago tayo magtapos, hilingan po natin si Ma'am Jaisal para sa isang panalangin. Tayong manalangin. Makapangyarihan naming Diyos, maraming salamat sa pagkakataon na napag-usapan namin ng bagay na ito about online gaming, addiction. Panginoon, tulungan po ang aming mga kabataan na talagang nalululong sa online gaming. Panginoon, give them the inspiration na ito po ay hindi makakabuti in the long run sa kanilang buhay, Panginoon. Nawa ay gisingin po sila sa katotohanan na sila po ay maaari pong igugol ang kanilang panahon sa mas mga makabuluhang bagay. Na nawa, Panginoon, bigyan po sila ng mga opportunities around them to do worthwhile things. At Panginoon, tulungan din po ang mga guardian, mga magulang na mayroong mga anak na nag-struggle sa online gaming, Panginoon, na bigyan po sila ng karunungan, katalinuhan, ganun din ng pasensya, at ng maraming pagkakataon na ipanalangin ng kanilang mga anak, Panginoon. Na Panginoon, sa lahat ng mga pagsubok and challenges na kinakaharap po
ng bawat mga tagapakinig at manonood po namin. Kayo po ang aming maging sandigan. Ang banal na Espiritu nawa ang siyang sumaamin at kami nawa po ay maging matagumpay sa lahat ng aming mga suliranin, Panginoon. Kaya maraming salamat na kami po ay inyong bibiyaan at pagpapalain ngayong araw na to at ang patuloy na presensya po ninyong maranasan po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So maraming salamat po, Ma'am Giselle, sa isang makabuluhan na discussion na naman na ating napag-usapan. At syempre, maraming salamat din po sa ating mga viewers at listeners. Huwag pa din po kayo mahihiya na magtanong or mag-comment sa ating comment section, or di kaya ay kontakin po ninyo mga numbers na to, 0917-5643-777 para po sa Globe at 0919-0001-777 para man po sa Smart. Makikita nyo pa rin po yan na naka-flash ngayon sa inyong mga screens. Huwag nyo rin po kalimutan i-follow ang ating programa para sa mga susunod na makabuluhang talakayan. Sa susunod nating episode, patuloy naman nating pag-uusapan ay navigating through spiritual battles sa drama at saka sa mga movies. Paano natin makikita ang masamang epekto ng drama at movies at paano natin makikita ang itutulong nito lalo pagdating sa ating espiritualidad. Ayan. So muli, dito pa rin po tayo sa ating programang What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang kabataan. Desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakad.